Hindi pinansin ni Zhu Zeng ang bulong-bulungan ng mga tao at patuloy siyang nagsalita ng mahinahon. Ikatlo, mahigpit na ipinagbabawal ang anumang labanan sa loob ng rehiyon. Nakakagulat ang dami ng buhay na nawala dahil sa mga alitan nitong nakaraang 6 na buwan. At oo, ilan sa kanila ay mga mutant. Saglit siyang huminto at tiningnan ang mga tao. Ayokong mangyari ulit iyon. At sa tingin ko, ayaw din niyong mabuhay sa takot, nag-aalala kung kailan muling mag-umpisa ang gulo sa paligid ninyo. Kaya't simula ngayon, tapos na ang alitan. Kung may sinumang magtangkang sakupin ang ibang lugar, maaari itong iulat sa Federation, at personal akong magpapadala ng tao para ayusin ito. Mukhang nagustuhan ng ilang grupo ang huling patakaran. Hindi lahat ng mutant ay gusto ng walang katapusang labanan. Matapos ang lahat ng kanilang pinagdaanan, marami ang nais lamang mamuhay ng tahimik. Si Zokir, na nakikinig ng may interes, ay tumingin kay Jiang Yi at pabulong na sinabi, kung gagana ito, hindi ba't napakaganda? Bahagyang umiti si Jiang Yi. Napakatiwala mo naman. Maganda ang tunog pero salita lang iyon. Huwag kang masyadong umasa. Alam niya na kung ang gulo ay kayang lutasin sa pamamagitan lamang ng mga patakaran, hindi sana puno ang kasaysayan ng mga digmaan at walang katapusang pakikibaka sa kapangyarihan. Ang kasakiman ay hindi mawawala, palaging may mga taong gustong makuha ang mas maraming kapangyarihan, mas maraming yaman, at pagkakataon na mangibabaw sa iba. Habang tinatapos ni Zhu Zeng ang kanyang pagsasalita, itinaas ni Gu Hongdi, ang babaeng leader mula sa Daze City, ang kanyang kamay at nagsalita ng may tusong ngiti. Paano kung ang mahihinang grupo ang may hawak ng mga lugar na sagana sa yaman? Hindi ba't parang sayang lang iyon? Habang nagsasalita siya, napatingin siya sa panig ng silid kung saan naroroon sina Jiang Yi. Naisip ng iba ang kanyang punto at napatingin din kay Chen Jingguan na namula sa galit. Hindi naging maganda ang araw niya at ngayon, kilala siya sa buong rehiyon ng Jiangnan sa mga maling dahilan. Nakunot ang noo ni Zhu Zeng at mariing sumagot, ang anumang muling pamamahagi ng mga yaman ay idedesisyon ng rehiyon. Bukod dito, hindi ba sapat ang mga yaman sa inyong mga lugar para mabuhay? Dahil sa populasyong bumaba ng halos 5%, bihira nang maubos ang mga pangunahing supply. Pero alam ng lahat na hindi tungkol sa mga pangunahing pangangailangan ang sinasabi ni Gu Hongdi. Tumutukoy siya sa mga estratehikong yaman, mga bagay tulad ng makinarya, armas, sasakyan, at kahit mga tao. Para sa mga nais palawakin ang kanilang kapangyarihan, ito ang totoong kayamanan. Hindi lahat ay naghahangad lang na mabuhay, ang iba ay gusto pa ng higit. Nakikita ng maraming leader ang magulong panahon na ito bilang kanilang pagkakataon na magtayo ng sarili nilang kaharian upang mamuno sa sariling mga lupain. Lalo pang lumaki ang ngiti ni Gu Hongdi. Tila hindi niya sineryoso ang mga sinabi ni Zhu Zeng. Sa paligid, marami rin ang mukhang nagdududa. Para sa kanila, mahigpit at tila hindi makatwiran ang mga patakaran ng Jiangnan. Pagkatapos, mula sa gitna ng mga tao, isang lalaking balot sa puting tela ang tumayo. Sa malamig na tingin, tinitigan niya si Zhu Zeng. Kaya ba plano ng Jiangnan na ipunin kami dito para lang kontrolin kami? Tanong niya. Kung kailangan naming sundin ang bawat utos niyo, hindi ba't parang mga manika lang kami? Bumulusok ang rumaragasang pagsang-ayon mula sa karamihan, habang marami ang tumango at sumigaw ng suporta. Ngunit nanatiling hindi nagbago ang ekspresyon ni Zhu Zeng. Bigla, may mahinang tunog na narinig sa hangin. Sa isang iglap, wala na ang ulo ng lalaki sa kanyang katawan, ito'y tumilapon at bumagsak ilang metro ang layo. Tumalsik ang dugo sa mga nagulat na mukha ng mga tao habang napuno ng katahimikan ang bulwagan. Malinaw ang mensahe, seryoso ang Jiangnan at hindi tatanggapin ang pagsuway. Nakatayo pa rin ang katawan ng lalaki, ngunit ang kanyang ulo ay bumagsak sa silya sa kanyang harapan. Nanlaki ang mga mata ni Jiang Yi habang nasaksihan ang lahat ng nangyari. Ang mutant ay nakatayo ng hindi bababa sa 30 metro mula sa entablado, pero kung paano nagawa iyon ng gwardiya ni Zhu Zeng ay nakakagulat. 3 manipis na alambre ang lumabas mula sa manggas ng gwardiya. Mabilis na humiwa sa hangin at pinutol ang ulo ng lalaki. Napakabilis ng kilos ng gwardiya na wala ng ibang nakapagsalita o nakakilos. Ang 3 alambre, kumikinang sa pula, ay sumiklab sa hangin. Napakanipis ng mga ito na halos hindi makita, at ang ilang patak ng dugo lamang ang nagpakita ng kanilang presensya. Sa kalmado niyang ekspresyon, ibinalik ni Sun Luxuan, ang gwardiya, ang mga alambre, inayos ang kanyang itim na guwantes, at pumalakpak sa harap ng lahat, nagpakawala ng malamig na ngiti sa tahimik na silid.
Tahimik ang buong bulwagan. Alam ng lahat ang lalaking pinatay, siya ang leader mula sa Sichuan City, kilala sa kanyang lakas. Isa siya sa malakas na individual, kahanay ng mga mutant tulad ni Xiao Honglian at Wei Dinghai. Ngunit ngayon, patay na siya sa isang iglap, parang wala lang. Malinaw ang mensahe, kung kaya ni Sun Luxuan na patayin ang isang malakas na tao tulad niya, kaya niyang patayin ang sinuman sa silid. Nagdilim ang tingin ni Jiang Yi. Napakalakas ng mga gwardiya ni Zhu Zeng, naisip niya. Baka mas malakas pa sila kaysa sa mga investigation team. Sa 13 lungsod ng Jiangnan, bihirang makipag-ugnayan ng direkta ang mga lugar tulad ng Blizzard City at Qianhai City sa sentral na rehiyon ng Jiangnan. Dahil dito, karamihan sa mga tao ay hindi lubos na nauunawaan ang kapangyarihang kanilang kinakaharap. Sa kanilang mga teritoryo, sila'y hari kaya nagkaroon sila ng maling kumpiyansa. Inakala nilang kaya nilang tumayong kapantay ni Zhu Zeng. Ngunit ngayon, kahit ilang metro lamang ang layo nila sa kanya, parang napakalayo ng agwat nila pagdating sa kapangyarihan at otoridad. Isa sa mga mutant sa karamihan ang pabulong na nagsabi, "Ukininam." Ginawa niya talaga yon. Ang mabilis na pag-atake ni Sun Luxuan ay bumasag sa kanilang ilusyon. Habang pinapakita ni Sun Luxuan ang kanyang kapangyarihan, bumukas ang mga pintuan sa likod at gilid ng bulwagan. Dumating si Baili Changqing kasama ang mga miyembro ng Black Robe Squad at isang malaking grupo ng mga sundalo ng Yan Yunwei. Parang biglang bumigat ang hangin sa buong silid. Kahit si Ding Shentong ay umikot ang pulso, malamig ang tingin at may bahagyang ngiti sa kanyang mukha, lalo pang nagdagdag sa nakakabahalang tensyon. Ang malakas na pagpapakita ng puwersa ay nagdala ng takot sa karamihan. Si Jiang Yi ay nagpakita ng maingat na tingin. Hindi niya inisip na plano ng Blizzard City na puksain silang lahat, pero naghanda na siya ng plano ng pagtakas kung sakali. Ahem! Umarangkada ang boses ni Zhu Zeng sa mga speaker. Huwag niyong bigyan ng maling kahulugan ito. Tinitigan niya ang mga tao, matalim at malamig ang tono. Nandito ako hindi para makipag-usap. Nandito ako para ipaalam sa inyo. Sinumang grupo o tao na tatangging sumali sa Federation ay ituturing na kalaban, hindi lamang ng Federation, kundi ng buong rehiyon ng Jiangnan. At ang sinumang kumalaban sa amin, wala silang lugar dito. Hindi napigilan ni Jiang Yi ang isang bahagyang ngiti na tila may alam. Siyempre, inasahan na niya ito. Hirap siyang intindihin kung bakit may mga tao pa rito na nagtatangkang makipag-usap sa napakalakas na puwersa tulad ng rehiyon ng Jiangnan. Gayunpaman, may ilan na naglakas loob pang magsalita laban dito. Siguro'y nawala na sila sa kanilang katinuan, natulala sa sobrang lamig. Wala nang ikinagulat si Jiang Yi sa sitwasyon. Matagal na niya itong inaasahan. Pagkatapos ng lahat, dati na niyang nakatrabaho si Baili Changqing at nauunawaan niya ang mga konsiderasyon ng rehiyon ng Jiangnan. Sa totoo lang, para kay Jiang Yi, makatwiran ang hakbang na ito. Kung siya ang nasa posisyon ni Zhu Zeng, malamang ay ganoon din ang gagawin niya. Kung hindi, ang kawalang kaayusan sa buong rehiyon ay lalo lang lalala. Sa kalaunan, ang buong Jiangnan ay maiiwang wasak. At paano kung may sumalakay na kaaway mula sa labas? Paano nila ipagtatanggol ang kanilang sarili? May personal bang nararamdaman si Jiang Yi tungkol sa desisyong ito? Oh, pero hindi masyado. Hindi naman kasi siya ang taong mapapasailalim sa kontrol ng iba. Pero ano ang magagawa niya? Mas malakas ang rehiyon ng Jiangnan kaysa sa kanya, kaya kailangan niyang sumunod sa ngayon. Gayunpaman, kung dumating ang araw na hihingi si Zhu Zeng ng imposible, tulad ng pagsasakripisyo ng buhay niya ng walang dahilan, hindi siya mag-aatubiling tumanggi. Hanggat hindi nangyayari iyon, wala siyang nakikitang dahilan para kalabanin ang pamunuan ng Jiangnan. Pagkatapos ng kanyang talumpati, sinuyod ni Zhu Zeng ang tingin sa buong silid. Ang naunang pagpapakita niya ng kapangyarihan ay nag-iwan sa lahat ng katahimikan at tulala. Sino ang sumasang-ayon, at sino ang tumututol sa sinabi ko? Tanong ni Zhu Zeng, matalas at puno ng utos ang kanyang boses. Biglang natahimik ang buong silid. Walang gustong magsalita. Nagpalitan ng tingin ang mga tao na parang nagkakaisang umiwas sa usapan. Ngumiti si Zhu Zeng ng malamig. Kung hindi kayo magsasalita, iisipin kong sang-ayon na kayo lahat. Tumigil siya sandali bago nagsabi, ngayon, pirmahan niyo ang aplikasyon para maging miyembro. Sa hudyat niya, nagsimulang maglakad si Lan Xincheng, ang sekretarya ni Zhu Zeng na nakatayo sa likod niya, dala ang mga membership form, isa-isa nilang inabot ito sa mga pinuno ng bawat grupo na nasa kwarto.
Ang pagpirma sa membership form ay may isang malinaw na ibig sabihin, opisyal na nilang sinusuportahan ang rehiyon ng Jiangnan. Simula ngayon, magiging bahagi na sila ng kapangyarihan nito at susunod sa mga patakaran nito. Kinuha ni Jiang Yi ang isang membership form at mabilis itong binasa. Gaya ng inaasahan, wala itong nakatagong kondisyon. Walang pandarayang isinama si Zhu Zeng. Walang pag-aatubili, pinirmahan ni Jiang Yi ang kanyang pangalan. Sa panlabas, mukhang natural at maayos ang ginawa niya. Pero sa loob, wala siyang pakialam sa kasunduan. Alam niya, kung itutulak siya ni Zhu Zeng sa limitasyon, walang papel ang makakapigil sa kanya na umalis. Para kay Jiang Yi, mahalaga ang pagiging maayos at praktikal. Wala siyang nakikitang dahilan para maging bayani ng walang dahilan. Kahit ayaw nila, wala silang magawa kaya't napilitan ang iba pang mga leader na sumunod din mas takot sila sa rehiyon ng Jiangnan kaysa sa mga reklamo nila. Isa-isa nilang pinirmahan ang mga form. Kinuha ni Lan Xincheng ang mga napirmahang papel at iniabot kay Zhu Zeng na tumango ng masaya. Umiti si Zhu Zeng at muling nagsalita. Huwag kayong mag-alala. Hindi ko kayo papagtrabahuin ng walang kapalit. Nagpatuloy siya na mas malambot ang tono. Simula ngayon, makakatanggap kayo ng buwanang supply ng mga kagamitan. Kasama dito ang mga espesyal na armas at gamit na bagay para sa pangangailangan ng ating rehiyon. At kung matagumpay ninyong magagawa ang mga misyon, may karagdagang gantimpala. Habang nagsasalita, inilabas ni Zhu Zeng ang isang maliit na bote mula sa bulsa ng kanyang coat. Itinaas niya ito, hawak sa pagitan ng kanyang mga daliri. Biglang napunta ang atensyon ng lahat sa bote. Nagsimulang magliwanag ang kanilang mga mata sa pagtataka kung ano yon. Nagsalita si Zhu Zeng sa malalim na boses. Ito, sabi niya, hawak ang maliit na bote, ay tinatawag na Compound 2. Ginawa ito para mapalabas ang inyong mga kakayahan, ang buong potensyal nyo. Sa madaling salita, mas pinalalakas kayo nito. Huminto siya saglit, pinatagal ang epekto ng sinabi, bago dagdagan, at oo, isa ito sa mga gantimpalang makukuha ninyo kapag natapos ang mga misyon. Pagkarinig nito, biglang naging interesado ang lahat sa silid. Kumislap ang kanilang mga mata sa pananabik. Sino nga ba ang hindi mainganyo? Hanggang ngayon, ang tanging paraan para mapalakas ang kanilang kapangyarihan ay sa pamamagitan ng devouring, isang proseso na hindi madali. Ang problema sa devouring. Una, kailangan mong pumatay ng iba para maabsorb ang kanilang kapangyarihan, at kahit sa ganitong paraan, bihira ang mga mutants. Pangalawa, habang tumataas ang iyong level, bumababa ang bisa ng devouring. Upang patuloy na lumakas, kailangan mong talunin ang mas malalakas na mutants, isang bagay na halos imposible para sa karamihan. Ngayon, nag-aalok si Zhu Zeng ng alternatibo, isang gamot na magpapalakas sa kanila ng walang hirap ng devouring. Siyempre, gusto nila ito. Sa mundong ito, ang kapangyarihan ang pinakamahalaga. Pero hindi lahat ay natuwa. Tiningnan ni Jiang Yi ang bote at sumimangot. Narinig na niya ang tungkol sa mga compound, mga bulong-bulungan na narinig niya mula kay Baili Changqing. Alam niya na ang punong tanggapan ng Jiangnan ay puno ng malalakas na mutants. Hindi ito swerte lang dahil ito sa mga compound na ginagamit nila. Ngunit ano ang problema? May malaki itong kapalit. Narinig rin ni Jiang Yi ang tungkol sa mga side effect. Kayang magbigay ng matinding lakas ang mga compound sa maikling panahon, pero may kalakip na malaking panganib. Isang panganib na ayaw niyang harapin. Gayunpaman, malinaw na ang karamihan sa kwarto ay naakit sa alok ni Zhu Zeng. Hindi na nakapagtataka kung bakit ang daming malalakas na mutants sa Jiangnan, bulong ng isa. Dahil pala sa mga compound na ito. Pwede rin ba nating makuha ito, tanong ng isa, puno ng pag-asa ang boses. Kailangan lang natin tapusin ang mga misyon mula sa Jiangnan, sabi pa ng isa. Parang hindi naman masama. Mahusay na pinahupa ni Zhu Zeng ang inis ng grupo. Sa ngayon, mukhang magandang ideya ang sumunod sa Jiangnan. Habang iniisip ng lahat ang mga posibilidad, muling nagsalita si Zhu Zeng. Sakto ang dating nyo, sabi niya. May misyon ako para sa inyo, isang tunay na pagkakataon. Natahimik ang kwarto, nakikinig ang lahat sa sasabihin niya. Hindi pa matagal na may dumating na grupo ng Neon Ronin sa Linhai City, patuloy niya. 13 sila. Sila na ang namumuno sa buong lungsod. Huminto siya, dinaramdam ng lahat ang bigat ng kanyang mga salita. Kung sino man sa inyo ang makakalipol sa mga Ronin, sabi niya, madiin ang tono, bibigyan ko ng 10 dose ng Compound 2,
at kontrol sa buong lungsod ng Linhai. Biglang nag-ingay ang buong silid. Ukininam! Niyon Ronin, sigaw ng karamihan. Malaki ang bigat ng salitang iyon. Sa matagal na panahon, ang mga laban nila ay panloob, mga alitan sa pamilya, mga labanan para sa kapangyarihan. Pero ito, isa itong panlabas na banta, isang kaaway na pumasok sa kanilang lupa. Ang mga Ronin na yan, nangangahas na tumapak sa China, galit na sigaw ng karamihan. Naghahanap sila ng gulo. Akala ba nila, dahil sa pagbagsak ng mundo, may karapatan na silang umasta ng ganito, sabi ng isa pang galit. Patayin silang lahat. Huwag hayaang makatakas kahit isa, sigaw ng iba. Nabigla si Jiang Yi at ang kanyang mga mata ay naging maseryoso. Walang duda, ang mga Ronin na ito ay matapang. Tumawid sila sa teritoryo ng China at tuluyang sinakop ang isang lungsod. Ibig sabihin lamang nito, nalipol na ang mga puwersa sa Linhai City. Si Uncle Vu, na nasa malapit, ay mahigpit na kinuyom ang kanyang mga kamao. Mga hayop na yan, sabi niya ng madiin. Ubusin natin silang lahat. Ang galit sa kwarto ay ramdam na ramdam. Mabilis na sinuri ni Zhu Zeng ang mga reaksyon ng mga tao. Napansin niyang ang ilan ay naghihintay pa ng mas konkretong impormasyon. Ang kanilang mga mukha ay nagpapakita ng halong pagdududa at pagkamausisa. Hindi na nag-aksaya ng oras si Zhu Zeng. Mabilis siyang nagsalita, matatag at malinaw ang tono. Ang mga Ronin na kinakalaban natin ay galing sa hilaga ng Nyon. Kasama sila sa isang mapanganib at rebeldeng grupo na tinatawag na Erosion Moon. Tumigil siya, binibigyang diin ang pangalan, bago nagpatuloy. Matapos nilang sakupin ang kanto, ang susunod nilang target ay ang China. Lalong tumibay ang boses ni Zhu Zeng. Hindi mahina ang mga Ronin na ito. Maghanda kayo sa labanan. Pero mas marami tayo, at kung handa kayo, kahit sino pwedeng sumali sa misyon na ito. Ang kailangan ko lang, dalhin niyo sa akin ang 13 ulo nila. Nagkaroon ng paggalaw sa mga tao, at isang lalaki sa likod ang nagtaas ng kamay. Napatingin si Zhu Zeng at Jiang Yi sa kanya. Nakilala siya ni Jiang Yi mula sa subway platform kanina. May halatang karanasan ng lalaki, isang presensya na nagpapakita ng mahabang serbisyo sa militar. Halatang isa siyang leader. Mabigat ngunit kalmado ang boses ng veterano. Sinasabi niyo na walang kaugnayan ang mga leader ng Nyon sa mga Ronin na ito. Pero paano kung nagsisinungaling sila? Paano kung sa misyon na ito, bigla tayong salakayin ng mga reserba nila? Nagbulong-bulungan ang mga tao. Unti-unting pumasok ang mga pagdududa. Mahirap magtiwala sa Nyon, sabi ng isa. Paano kung ang mga Ronin na ito ay pang-una lang, at may mas malaking puwersang sumusunod? Ngumiti si Zhu Zeng, puno ng kumpiyansa at bahagyang may panunuya. Walang halaga yon, sabi niya, kalmado ngunit matatag ang boses. Ang mahalaga, opisyal na itinatanggi ng Nyon na may kaugnayan sila sa mga taong ito. Ibig sabihin, may pahintulot tayong tugisin sila ayon sa gusto natin. Bahagyang yumuko si Zhu Zeng, tumalas ang tono. At kung totoo ngang konektado sila sa gobyerno ng Nyon, mas magiging madali ang lahat. Tumawa ng mahina si Zhu Zeng, kitang-kita ang mapanuyan niyang ngiti. Kung ganoon, magiging patunay iyon ng pananakop. At kung sila ang unang umatake, may karapatan tayong gumanti ng walang awa. Ang kanyang mga salita ay nagdala ng kumpiyansa sa mga tao. Malinaw, wala silang dapat ikatakot. Kung hindi makialam ang gobyerno ng Nyon, tuloy ang pagtugis. At kung makialam sila, magiging giyera ito at handang-handa ang rehiyon ng Jiangnan. Dahan-dahang tumango ang veterano, unti-unting nawawala ang kanyang mga pagdududa. Matibay ang lohika ni Zhu Zeng. Muling humarap si Zhu Zeng sa lahat at nagsalita. Hindi ito ordinaryong misyon, isa itong pagtugis. Lilipulin natin ang organisasyong Erosion Moon ng tuluyan. Nagbulong-bulungan ng pagsang-ayon ang mga tao. Sa malakas na suporta ng militar ng Jiangnan, handa na sila. Walang ideya ang mga Ronin kung ano ang paparating. Hindi basta maghihintay ang mga kalaban na salakayin sila, sisikapin nilang tumakas. Ang pagdakip o pagpatay sa kanila ay mangangailangan ng puwersang 10 beses na mas malaki kaysa sa kanila. Si Uncle Vu, isang veteranong sundalo, ay lumapit kay Jiang Yi at nagsabi, Jiang Yi, sumali tayo sa operasyong ito. Tumulong tayo sa misyon. Si Jiang Yi, na nakasandalang pisngi sa kanyang kamay, ay tila nag-isip ng malalim. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa entablado kung saan nakatayo si Zhu Zeng, nakikipag-usap sa masigasig na grupo.
Hindi basta-basta kumikilos si Jiang Yi dahil lamang sa emosyon. Palaging iniisip niya ang mga panganib at gantimpala bago kumilos. Mahalaga ang sugpuin ang mga Ronin. Pero may hindi tama sa pakiramdam niya. Bakit hindi ipinadala ni Zhu Zeng ang kanyang mga elite investigation team sa misyon na ito? Ang Black Robe team ay wala na, pero ang God team ay buo pa, at mayroon siyang 5,000 Yanyon guards na pwedeng gamitin. Nakatitig si Jiang Yi habang iniisip. Marahil ayaw isugal ni Zhu Zeng ang kanyang pinakamahuhusay na mandirigma sa delikadong misyon. Sa halip, gusto niyang mauna ang mga puwersa mula sa labas ng lungsod. Kung magtagumpay sila, maganda. Kung hindi, ang kanilang pagsisikap ay magbibigay ng impormasyon sa kahinaan ng kalaban na magpapadali sa trabaho ng elite fighters ng Blizzard City. Ito'y isang matalinong taktika. Iniingatan ni Zhu Zeng ang kanyang pinakamahuhusay na puwersa para sa mas kritikal na misyon habang sinusubukan ang lakas ng kalaban. Pero ipinapakita rin nito ang kanyang pagkamakasarili. Mas kaunti ang halaga ng buhay ng mga puwersa sa labas ng lungsod para sa kanya. Matapos mag-isip ng mabuti, kalmado ngunit matatag na sumagot si Jiang Yi kay Uncle Vu. Maghintay tayo at tingnan ang mangyayari. Gusto kong makausap muna si Baili Changqing at alamin ang buong detalye. Alam ni Jiang Yi na may higit pa sa sitwasyong ito kaysa sa ipinapakita ni Zhu Zeng. Hindi siya ang tipo ng taong sumugod sa panganib ng walang malinaw na plano. Higit sa lahat, pinapahalagahan niya ang kontrol at ang kaligtasan ng kanyang mga tao. Hanggang dito na muna magtatapos ang ating kwento para sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong panunood. Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at i-on ang notification bell para hindi niyo ma-miss ang mga updates. Babalik ako bukas para sa isa pang kapanapanabik na episode. Hanggang sa muli, ingat kayo at tandaan, ang lahat ng problema ay may solusyon at huwag mo nang paabutin pa sa Rafi Tulfo in action.